ang mga ito? Bakit hindi pwedeng dalhin sa eroplano? Bibi, Sujuju. Tama po ba? Ayon po sa panuntunan ng Civil Aviation, lahat ng hihigit sa 100 mililitro na likido ay hindi pwedeng isakay sa eroplano. Pero ito ay itinago ng aming kapitan ng baryo ng ilang 10 taon na alak. Ngayon, anong gagawin ko? Ano po kaya kung inumin nyo na lang? Mr. Gu, salamat at nakabalik na po kayo. Ang buong public relations department nyo ba ay mga palamunin lang? Napakahirap kausapin ng kliyente ngayon. Ipinadala na namin ang lahat sa departamento. Pero walang tumatagal sa inuman sa kanya. Gustek, kahit na bago pa lang kayo sa larangan ng artificial intelligence, pero ang departamentong ito nyo ay walang binatbat. Talagang hindi pwede. Kahit pagsama-samahin pa ang dami nyo, ay hindi nyo kayang tapatan ang isang lawang na gaya ko. Napakagaling uminom ni President Wang. Pasensya na po kung hindi naging maganda ang serbisyo namin ngayong araw. Pero President Wang, ang slot para sa chip na hawak nyo ay gustong-gusto makuha ni Gu Corporation. Pwede kaya ito? Handa akong dagdagan ng presyo ng 10%. Nakikiusap ako kay President Wang na ang chip na hawak mo ay ibigay mo na sa akin. Mr. Gu, ang tanyag na si Mr. Gu ay talaga palang personal na nagpakita. Ayos? Ayos na ayos? Mr. Gu, basta inumin mo lang ang basong ito. Hindi lang ako magtataas ng presyo. Bibigyan pa kita ng diskwento? Anong sa tingin mo? May allergy po ako sa alcohol. Sige. Dahil itong si Mr. Gu ay minamaliit ang isang lawang, itigil na ang usapan tungkol sa negosyong ito. 20%. Mr. Gu, maghahanap na lang ako ng ibang kumpanya na re-respeto sa akin. Huwag po kayong mag-alala, sister. Bago pa umalis ang kapitan ng baryo ay ibinili na niya sa akin. Pagdating sa Jiang City, dapat akong sumunod sa inyo. Tungkol sa President Wang na iyan, sisiguraduhin kong maaayos ko iyan para sa inyo. Mayroon pa bang pwedeng uminom? Painumin niyo pa si President Wang. Kumpol ng mga walang silbi. 30%. President Wang, hindi ko na po talaga kaya pang dagdagan iyan. Mr. Gu, dahil minaliit mo ang isang tulad ko at hindi rin naman ako nasiyahan sa inuman, itong pagtutulungan natin, wag na nating ituloy. Alis na tayo. Sa susunod naman. President Wang ka, di ba? Sa tingin ko, hindi ka makakaalis ngayong araw. Bakit? Gusto mong daanin sa dahas? Anong gagawin mo? Isa ka ring Gu Corporation sa PR department, di ba? Matuto ka naman sa akin. President Wang, una po kitang bibigyan ng shot. Sige. Sa wakas, may dumating ding marunong sa laro. President Wang, pupunuin ko na po ang baso nyo. Teka, hindi naman yata tama yan. Isa kang bata pa at gumagamit ka ng malaking baso. Habang maliit na baso lang ang gagamitin ko, lilipat na rin ako sa malaking baso.
Napakagalante talaga ni President Wang. Magpakasaya na tayo ngayon at uminom. Habang mas umiinom si President Wang, mas yumayaman. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Magsalin ka ng alak. Ako? Ako ang magsasalin para sa iyo? Bakit? Sino pa ba? Ikaw ba ang iinom? Wala ka man lang pakiramdam sa nangyayari. Bilis. Sige, ako na ang magsasalin para sa iyo. President Wang, ang magagandang bagay ay laging magkapares. Para po sa ikalawang shot natin, hangad ko na manatili kayong matatag sa rurok ng inyong tagumpay. Sige. Agay. President Wang, kapag may isa at may dalawa, syempre ay may pangatlo. Ito po ang ikatlong shot natin. Merong pangatlo. Meron nga. Sana ay lalong tumaas ang antas nyo at mas maging maganda ang bawat taon nyo. Ayos. Magaling. President Wang, pwede na ba nating simulan ang tunay na inuman? Teka, di ba't kanina pa tayo? Nagsimula? Nagmumug lang ako kanina. Heto na, tuloy-tuloy lang. President Wang, balde-balde na dapat ang gamitin natin. President Wang, binabagalan niyo ba ang pag-inom? Auntie, nasaan ang kontrata? Akin na ang kontrata, pipirmahan ko na. Papayag na akong pirmahan yan, okay? Pipirmahan ko na. Uminom ka muna nito para may protektor ka sa buhay. Hindi ako sanay uminom. Uminom ka na, sige na, uminom ka na. Tulong. Tulungan mo ako. Nagkukunwari ka ba? Tulungan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, wala akong pera. Tulungan mo ako. $1,000,000. $1,000,000? $1,000,000. Ang pangarap kong buhay. Eto na ako. $1,000,000. Sa sofa ka matutulog ngayon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko habol ang $1,000,000 mo. Nakita ko lang na walang nag-aalaga sa iyo, kaya dinala kita rito sa bahay. Bukas ng umaga, huwag mong kakalimutang ilipat ang $1,000,000 sa account ko. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong idaan sa ganyang panunukso para makabayad. Matibay ang loob ko. Tulungan mo ako. Sister, kailan ka babalik? Juju, ang galing mo talaga.
Nakuha mo agad ang pinakamahirap na kliyente. Sabi sa akin sa kumpanya, mabapromote na raw ako. Talaga po, ang galing naman. Dahil nakuha natin ang kontratang ito, pinayagan ako ng kumpanya na sumali sa seleksyon para sa special assistant ng boss. Ibig sabihin ba niyan ay tataas na ang sahod mo? Higit pa sa pagtaas ng sahod yan. Ang boss namin ay sobrang guwapo. Balita ko ay tinalikuran niya ang bilyon-bilyong dolyar na ari-arian ng pamilya niya para magtayo ng sarili niyang artificial intelligence company. Guwapo na, mayaman pa. Naisip ko pa lang na araw-araw makakasama ang boss namin. Magkakahulugan din kayo ng loob niyan. At kapag napangasawa mo na ang mayamang yan, pera na ng asawa mo ang gagamitin mong pambuhay sa akin, sister. Pero ang posisyong ito, marami sa kumpanya ang may gusto, kaya matindi ang kompetisyon, wala akong kumpiyansa. Pagbalik ko bukas galing sa business trip, samahan mo ako. Sige, para sa maganda nating kinabukasan. ₱1,000,000. Gising ka na pala? Ang ulo ko. Uminom ka ng sobra kagabi. Bumangga ka sa pader. Mabuti na lang at binendahan kita. Ang bayad para doon ay hindi ko nasisingilin sa iyo. Noon kapag umiinom ako, nawawalan ako ng malay. Pero ngayon, hindi man lang ako na ICU. Kasama lang siya. Ganito pala ang epekto. Bakit amoy alak? Ito ba? Nagmumug lang ako. May problema ka ba sa isip? Alak ang ginagamit mo sa pagsisipilyo? Anong malay mo? Tradisyonal itong gamot mula sa nayo namin. Panlinis na, pampaputi pa. Tingnan mo ang puti ng mga ngipin ko. Kagabi nangako ka na ibibigay mo ang ₱1,000,000. Totoo yun, di ba? Ibigay mo sa akin ang cellphone at pitaka ko. Maliit na halaga lang yan. Itra-transfer ko na sa iyo ngayon. Hindi ko kinuha ang cellphone o pitaka mo. Nasaan na pala ang mga iyon? Paano ko naman malalaman yan? Kung hindi mo ibibigay ang cellphone ko, paano ko ipapadala ang pera sa iyo? Gusto mong takasan ang utang mo, no? Nawala lang yata ako sa sarili ko. Sabi ko na nga ba, sa itsura mo pa lang ay parang wala kang maibibigay na ₱1,000,000 sa akin. Alam ko ang usapan natin. Sa iyo na ang cash na nasa loob ng pitaka, pero ibalik mo sa akin ang ID at cellphone ko. Pinagbibintangan mo ba ako? Kung hindi mo ibibigay ang gamit ko, mananatili ako rito at hindi aalis. Kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Sa lahat ng mga aplikante, maghintay muna kayo rito ng sandali. Sandali lang po. May kailangan po ba kayo binibini? Pwede po bang kainin ng mga iyan? Oo naman. Juju, dinala kita rito para bigyan ako ng suporta, hindi para dagdagan ng kaba ko. Pero hindi naman ako ang mai-interview. Bakit naman ako kakabahan? Sige na, kumain ka na lang. Balita ko ay ang ating Mr. Gu ay mahirap pakisamahan. Nabalitaan ko rin yan. Lahat ng mga nagbalak na lumapit ng may masamang hangarin kay Mr. Gu ay agad na sinisante. Ano? Sabi ng lahat ay para siyang halimaw at talagang walang awa. Pero wala tayong magagawa. Ang gwapo kasi niya, di ba? Ang unang aplikante ay si Lee Qian. Doktorado po ang natapos ko sa Tsinghua at Peking University. At dati na akong nakapagtrabaho sa 3 World 500 companies bilang assistant ng presidente. Sana po ay mabigyan ako ng pagkakataon na maging assistant ng inyong presidente. Nagtapos naman po ako sa Columbia University at ang naging kurso ko ay patungkol sa artificial intelligence. Naniniwala po ako na kaya kong gampanan ng maigi ang tungkuling ito. Grabe, doktorado mula sa sikat na universidad. At nagtapos pa sa Columbia University. Ang huhusay nila. Ang sarap naman nito. Susunod na aplikante, Tang Tang. Ako po si Tang Tang. Kahit na hindi po ako nagtapos sa tanyag na universidad. Mula noong makapagtapos ako ay pumasok na ako sa kumpanyang ito. At ako ang kumpanya pampito sa 27 na empleyado. Kahit kahapon lang po, ay nakakuha ako ng isang napakalaking kontrata para sa kumpanya. Sujuju, ikaw na. Ako po? Oh, hindi ba't kanina ay nag-fill out ka rin ng application form?
Akala ko po kasi ay kailangan iyon para makakain ng mga sitsirya rito. Tuloy po kayo. Ako po si Sujuju. Hindi po ako nakatuntong ng kolehiyo. Kahit na hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, ayos lang. Be, Sujuju, ano po ang iyong mga interes o hilig? Ang uminom po ng kaunti. Kasama ba iyon? Binabati kita, Miss Su, binabati kita. Matagumpay kang natanggap bilang Special Executive Assistant ni Goose Tech. Teka po, hindi po. Ako? Congrats sa iyo. Ang galing mo talaga. Mr. Gu, hindi po ba masyadong madali ang desisyong ito? Puntahin mo siya rito bukas para sa kanyang bagong trabaho. Opo, Mr. Gu. Siya nga pala, ang kaibigan niyang si Tang Tang, hindi ba't oras na para ipadala siya sa isang business trip? Mr. Gu, sunod-sunod ang naging biyahe ni Tang Tang kamakailan. Kahapon lang siya nakabalik at kailangan na naman po ba siyang umalis? Sige po, Mr. Gu, sasabihan ko agad ang public relations na ayusin ang kanyang pag-alis. Tuloy po kayo. $1,000,000. Bakit ikaw ang nandito? Miss Su, ngayon ay kinakatawan ko ang Mr. Gu para formal na papirmahin ka sa iyong kontrata sa trabaho. Sinihan ko lang ang kaibigan ko sa kanyang interview. Wala akong pakialam sa kahit anong posisyon na iyan maging special assistant man. Ang iyong sweldo? $5,000,000. Boss, May problema pa ba? walang problema boss. Handa po akong pagsilbihan kayo. Hindi mo ako pagsisilbihan, kundi ang Mr. Gu. Pare-pareho lang tayong nagtatrabaho para sa Mr. Gu. Ibibigay ko po ang lahat para maglingkod sa Mr. Gu at susunod po ako sa bawat utos ng Mr. Gu. Pumirma ka na. Congratulations, Miss Su. Ikaw na ang opisyal na personal secretary ng Mr. Gu at ang itinatago niyang mahal. Anong sabi mo? Anong kerida? Sino ang may kerida? Iniisip ba ni Miss Su na ang $5,000,000 ay ganoon lang kadaling makuha? Ayaw ko. Magre-resign na ako. Miss Su, hindi mo ba binabasa ang mga tuntunin sa kontrata bago pumirma? Kung si Miss Su ay lalabag sa kontrata ng kusa, kailangan mong magbayad ng multa na $10,000,000. Magkano? Ikaw, bakit hindi mo ako binalaan kanina? Sa dami ng tinulong ko sa iyo kahapon. Pag arte lang ito, arte lang. Kailangan ka lang ni Mr. Gu para tulungan siyang humarap sa pamilya niya sandali. Wala naman silang gagawing masama sa iyo. Talaga? Huwag mo akong lolokohin. Mamatay man ang aso kung magsisinungaling ka. Totoo. Totoo ito. Tinulungan mo ako. Paano naman kita lolokohin? 'Di ba? Ang una mong misyon ay tulungan si Mr. Gu sa isang salo-salo ng pamilya. Tulungan mo siyang humarap sa pamilya niya. Agad-agad? Kahit nga ang pwesto ko sa trabaho, hindi ko pa alam. Ako, Walang problema. Assistant ka ng presidente. Kung saan mo gusto, doon ka maupo. natatakot akong pumunta. Tulungan mo naman ako. Sasamahan kita. Paano kung ang Gujing Chen na iyon? Paano kung bigla niya akong pag-interesan o bastusin? Iligtas mo ako ha? Sige, ililigtas kita. Kapag nangyari iyon, Pangako iyan. pangako. Tandaan mo, nangako ka sa akin. Siya nga pala, pamilyar ka ba dito? Oo, pamilyar ako. Kapag kumuha ako ng isa nito, mapapansin kaya niya. Kunin mo na ang buong kahon. Malamang ay hindi niya mapapansin iyon. Cheers! Tagumpay para kay sister dahil naging espesyal na assistant siya ni Mr. Gu. Pero kasi, aalis ka na naman para sa trabaho, maiiwang mag-isa na naman ako sa ating kwarto. Assistant ka na ni Mr. Gu. Pagbutihin mo ang diskarte at pakasalan mo si Mr. Gu para iuwi. Tungkol naman sa taong si Gujing Chen, hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakikita ng personal.
Pero narinig ko, ang taong iyon ay mahirap pakisamahan. Bukod pa doon ay mapanlin lang siya. At talagang walang hiya. Darating na si Second Master of the Gu family. Katulad ng dati, puntahan at linisin ang paligid. Xiaoju, bilisan natin at umalis na tayo. Bakit? Hindi pa nga ako nakakapag-umpisang uminom. Huwag nating kalabanin ang Gu Xiao na iyon. Sino ba ang Gu Xiao na iyon? Siya ang pangalawang anak ng pinakamalaking grupo sa Jiang City, ang Gu family. 100 taon na ang pamilyang Gu family. Ang Gu Corporation pa lamang ay nagkakahalaga na ng trilyon-trilyon. Kaya tara na, bilisan nating umalis. Marunong ka bang uminom? Opo. Kaunti lang po. Sige, uminom ka kasabay ko. Baka malasing ko si Second Master. Bakit ka tumatawa? Wala ka talagang alam. Sa buong Jiang City, si Second Master lang ang nagpapadala ng ibang tao sa ospital dahil sa alak. Kailan mo nakitang malasing si Second Master? Sige, sasabayan kita. Kaunti lang po. Hindi mo yata mahal ang buhay mo. Second Master? Ito na naman ba ang biktima mo ngayong gabi? Kapag nalasing na siya mamaya, pwedeng-pwedeng mo na siyang paglaruan, Second Master. Anchi, gumawa ka ng cocktail. Ikaw si Sujuju, di ba? Ngayong gabi, bibigyan namin kayo ng magandang palabas. Ang dalagang si Pamilyang Chen ay isang world champion sa bartending. Ito. Ano ba ito? Wala ka palang alam. Ang basong ito ay tinatawag na alcantarilla. Alam mo ba talaga kung paano iyan? Tuturuan na lang kita. Anong sabi mo? 8 pa lang ako ay nag-aaral na ako niyan, tapos tatangka ka pang turuan ako. Masamang babae ka. Interesting? Nagiging mas masaya na ito. Subukan natin. Ikaw, pangalawang batang amo, tingnan mo siya, palayasin mo na siya. Mukhang nagkamali ako ng tingin sa iyo, mahusay ka sa ganyang bagay, pero ang hindi ko alam ay kung hanggang saan ang kaya mong inumin. Second Master, hindi mo man lang ako tinutulungan. Jiuju, kailangan na nating umalis. Second Master. Ako, pinapauwi na po ako ng nanay ko para kumain. Oo, tama siya, hindi ko pa napatay ang stove sa bahay. Sino ang nagsabing pwede na kayong umalis? Ilak ang pinto. Ngayong gabi, walang sinuman ang makakaalis ng maayos. Sigurado ka ba? Walang makakaalis ngayon, maliban na lang kung gagapang kayo palabas. Sinasabi ko sa inyo, Ano? Nakakatawa ka. Walang kwenta. Sujuju, $1,000,000? Bakit nandito ka pa sa bahay ko? Sabi ko sa iyo, kapag hindi ko nahanap ang phone at wallet ko, hindi ako aalis dito. Sige. Kung ganoon ay manatili ka rito at magtrabaho para mabayaran ang utang mo. $1,000,000 yan. Sapat na yan para pagtrabahuhin ka ng 10 taon. Nalasing ka rin pala?
Antok na ako. Hindi mo man lang ako patuluyin, puro ka na lang inom. Sino ang naglasing ng ganito kay Sujuju? Si pangalawang batang amo po. Ang Gu Xiao na to? Sobrang yabang talaga. Akala ba niya ay ang Gu family ay nasa ilalim ng pamumuno niya? Ilang taon na pong nagmamalaki si pangalawang batang amo dahil malakas siyang uminom. Habang kayo naman po ay may allergy sa alak, kaya kahit ang matanda po ay may pabor sa kanya. At ang mas malala pa po, At dahil doon, gusto pang ipamana ng matanda ang Goose Group sa pangalawa. dahil ang Gu family ay kilalang pamilya ng mga gumagawa ng alak, hindi nila kailangan ng tagapagmana na may allergy sa alak. Magpadala ka ng magbabantay kay Sujuju. Sa susunod, ayaw ko nang maulit ang ganitong klaseng insidente. Opo, sir. Ang Gu Jingchen na ito, pagbabayarin ko talaga siya. Sabado't linggo na nga, pinagising pa ako ng napakaaga. 5 milyong dolyar na sweldo kada taon. Pasensya na po, siguro masyadong malakas ang boses ko kanina. Tara na po, baka mainip na sa paghihintay si Mr. Gu. Ganyan lang ang isusuot mo? Bakit? Ano po ang problema? Family dinner ito ni Mr. Gu. Kailangan mo magbihis ng maganda. Magpalit ka. Palitan mo ang damit mo. $1,000,000? Binili mo ba ito para sa akin? Inihanda yan ni Mr. Gu para sa iyo. Maganda ba? Alam ba ni Gu Jingchen na gusto mo siyang lokohin o tradurin? Gusto mo bang mag-makeup muna ulit? Dali na, tara na. Baka malaman ng masamang tao na si Gu Jingchen, paniguradong magagalit siya. Ang pamilyang Mr. Gu na ito, hindi kaya ito ay isang malaking mansyon? Yung tipong parang kastilyo. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kagarbong mansyon. Malalaman mo rin pagdating natin doon, di ba? Nandito na tayo? Nandito na tayo. Nandito na tayo? Ito, nasaan ba tayo? Wala naman itong pinagkaiba sa baryo namin ah. Nasaan ang mansyon? Ang galing talaga ni Xiaogu. Alam mo pa palang umuwi para bisitahin ang lolo mo. Nobya mo ba siya? Maayos. Ang ganda ng batang ito. Kamusta po lolo? Ako po si... Ayos lang si lolo. Mabuting mabuti ang lagay ni lolo. Lolo mo pala siya? Kaya naman pala hindi ko nakikita yung mansyon ni Gu family. Oo nga. Di ba pupunta tayo sa family dinner ng mga Mr. Gu? Xiaogu, ano bang tinitingnan mo dyan? Ganyan ba ang tamang pagtrato sa bisita? Papasukin mo na agad ang bata sa loob. Tara na. Iha, anong pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Sujuju. Juju? Kay gandang pangalan. Halika na, eto ang premyo mong 1 pirasong manok. Salamat po lolo. Napakagalang mo pa. Heto ang isa pang premyong pakpak ng manok. Pa, ito nga po pala si Chen Anchi. Grandpa Gu, kumusta po kayo? Naku! Upo. Upo. Lahat kayo. Umupo na.
Kumain kang mabuti, bilisan mo ang pagkain mo. Lahat ng ito ay manok na lumaki sa kabundukan. Napakasarap nito. Sige, kain na. Ang sarap po talaga nito. Bakit may dala ka na namang isa pa? Hindi ko rin po alam. Itong batang ito, siya ang nag-uwi niyan. Pero pa, isang taga-tikim ng alak si Chen Anchi. Hindi marunong uminom si Jing Chen, kaya matutulungan niyo ito. Hindi ako payag. Paano ko ito itutuloy kay Juju? Jojo? Bakit po? Anong problema? Maging formal ka naman. Oh, Eddie. Ang ganito? Hayaan mo na, bumalik ka na lang sa dati. Huwag na masyadong mapili. Kumain ka. Kumain ka ng mabuti. Grandpa Gu, nagpupugay po si Anki. Nagpupugay po sa inyo si Lolo. Ang alak po bang ito ay personal na ginawa ni Grandpa Gu? Napakalambot sa lalamunan at napakabango, napakasarap talaga ng lasa. Napakasarap nga. Lolo, mayroon pa ba? Meron naman. Alak ba? Meron. Kahit gaano karami ang gusto mo, ibibigay ni Lolo. Juju, Lolo, marunong ba kayong uminom? minamaliit mo ba ako? Si Lolo ay isang gumagawa ng alak. Natural na marunong akong uminom. Lolo, malakas po siyang uminom. Huwag na po kayong makipagpaligsahan sa kanya. Ang daldal mo. Ako ay isang matanda na. Imposibleng matalo pa ako ng batang babaeng ito. Juju, sa kabila ng katandaan ko na, kailangan ko pa ring mamahala sa paggawaan ng alak. Gusto ko lang namang makitang ang apo ko ay makabuo na ng sariling pamilya. Juju, mali ba ako? Hindi po. Ang isa naman ay palaging naglalasing at nagpapakasaya araw-araw. Itong si Juju naman, ikaw na ang magsabi. Sa tingin ko po, ang paniniwala ko, dapat na silang magkapamilya para mabawasan ang bigat ng dinadala niyo, Lolo. Dahil ganyan ang sinabi mo, Juju, tama ka. Juju, sa tingin mo kailan nyo aasikasuhin ni Xiaogu ang inyong papeles para sa kasal? Ako po? Kung hindi ikaw, sino ang hinahanap niya? Ako. Bakit bigla yata akong nahihilo? Juju, Uncle Gu, hindi ba pinapunta mo ako rito ngayong araw para sa blind date? Bakit nandito pa siya? Anki, tungkol sa mga bagay na pangkabataan, dapat kayo ang nagpapasya para sa sarili nyo. Abulin mo na siya. Sige na. Juju, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Tapos na tayo. Anong nagawa kong mali? Ang 5 milyong dolyar kong sahod sa isang taon. Tingnan mo kung anong oras na. Hindi ba dapat ay pupunta tayo sa salu-salo sa bahay ng pamilya Mr. Gu? Oo nga. O di ba tapos na tayo? Kahit na hindi ganoon kaganda ang ugali ng taong si Gu Jingchen, paano na ang 5 milyong dolyar kong sahod at ang masayang kinabukasan ko? Akala ko kaya ka naging ganyan ay dahil sa pagtatanong ni Lolo. Ako, gusto ko lang namang Tingnan niyo ang nahanap ko. Isang litrato ni Gu Jingchen.
Litrato ni Gu Jingchen? Mabuti naman. Hindi ko pa nakikita si Gu Jingchen ng personal. Patingin naman ako. Ako ang nakahanap ng litratong ito. Bakit ko naman ito ipapakita sa iyo? Kahit silip lang, ibabalik ko rin sa'yo agad. Huwag. Huwag! Pakiusap! Sinasabi mo ba na siya si Gu Jingchen? Sinasabi mo ba siya si Gu Jingchen? Oo. Ito ang litrato ni Gu Jingchen noong bata pa siya. Napaka-importante nito, hindi ba? Gu. Anki, ano ang nangyayari sa iyo? Gusto mo bang sumuka? Dadalhin kita sa banyo. Halika! Hindi ba't isang litrato lang ito noong bata pa siya? Kailangan bang gumawa ng ganyang eksena? Pero itong si Gu Jingchen, bakit bata pa lang siya? Mukha na siyang nakakainis. Si Juju, gabi na. Kailangan na nating umalis agad. Yung si Chen Anki kanina, parang sa mga gawain ni Gu Jingchen, interesado siya. Siya ba? Dinalhan niya ako para magtanong ng magtanong. Isa siyang wine sommelier at alam niyang medyo malapit ako kay Mr. Gu kaya nagtatanong siya ng tungkol sa mga bagay-bagay kay Mr. Gu. Ganun ba? Dapat na nga tayong bumalik. Madilim na, may trabaho pa ako bukas. Tara na. Assistant Zhao, bilang special assistant ni Mr. Gu, ano ba ang magiging trabaho ko? Dahil special assistant ka, ang trabaho mo ay napaka-espesyal. Gaya ng ano? Hindi ko pa alam kung ano ang dapat kong gawin, pati ang pinakasimpleng office software, hindi ako marunong gumamit. Hindi ba ito yung masamang babaeng nag-interview noon? Kung ganoon, sumunod ka sa akin. Ipakikita ko sa iyo ang kapaligiran ng kumpanya. Turuan natin siya ng leksyon. Halika. Ang dalawang ito ang mga lumang empleyado ng departamento. Kung may hindi ka maintindihan, magtanong ka sa kanila. Kumusta? Ako si Sujuju. Ako ang special assistant ni Mr. Gu. Nakita na kita noong interview. O sige, mag-usap kayo. May kailangan pa akong ayusin. Sige po. May taong walang silbi. Hindi ko alam kung anong swerte ang nakuha niya. Siguro gumamit siya ng mga maruming paraan. Saan po ba ako dapat maupo? Puno na ang opisina namin. Magdala ka ng sarili mong lamesa at humanap ka ng maupuan. Hindi ba't may bakante pa doon? May nakaupo na dyan. Kung walang tao, hahayaan naman kitang maupo, di ba? Saan naman ako uupo? Sa banyo? Kahit saan. Simpleng bagay lang ito, hindi mo ba kayang ayusin mag-isa? Sige po. Malilintikan siya sa akin sa susunod. Kumuha siya ng hindi dapat para sa kanya. Kaya nararapat lang naturuan siya ng tamang asal. Pagkatapos ng trabaho, gusto mo akong pahirapan? Hindi ito ganoon kadali. Ang proyektong ito ay kailangang makuha dahil nakasalalay dito ang ating kumpanya para sa plano sa huling bahagi ng taon. Medyo mahirap ang proyektong ito. Iyong si President Song na lasinggero ay mahirap amuin. Huwag kang mag-alala, mayroon tayong sikretong armas. Salamat. $50 para sa tissue at $10 sa paggamit ng banyo. Miss Su, bakit ka nakaupo riyan? Bumalik ka sa loob, huwag kang magloko. Ayoko nga. Maganda ang tanawin dito. Magandang tanawin? Bumalik ka na. Alam mo ba na masama ang epekto nito sa imahe ng kumpanya? Hindi ako pwedeng bumalik. Pinauna ako ni Likian na maupo rito. Likian? Anong karapatan niyang utusan ka? Ganito po iyon. Sinabihan ko si Lee Qian na igala siya para masanay siya sa paligid ng kumpanya. Ipaubaya niyo sa akin. Ako na ang bahala. Hindi ito tama. Ayusin mo na yan agad. At kapag tapos na, pumunta ka sa opisina ko. Opo, sir. Lee Qian, pumunta ka rito. Assistant Zhao, may paglilingkod ba ako? Ano sa tingin mo? Napakawalang hiya mo naman. Bakit ka nakaupo rito? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na maupo ako rito? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kung ganoon, saan ako dapat maupo? Bakit hindi ka maupo sa banyo? Kahit saan na lang.
Gantong maliit na bagay, hindi mo pa kayang ayusin mag-isa? Likyan, may sasabihin ka pa? Sige, nagagawa mo na pala akong utakan ngayon. Bakit parang lalo kang nagalit? Naintindihan ko na. Siguradong hindi ko nagawa ng maayos ang utos. Dapat siguro ay sa loob na lang ako ng banyo tumira. Huwag mong gagawin iyan. Auntie, alam kong naapi ka. Ako na ang bahalang mag-ayos nito para sa iyo. Hindi naman po ako naapi. Maayos naman po ang lahat dito para sa akin. Sa tingin ko rin ay maayos ang lahat. Dahil napakaganda ng pwestong ito, ibibigay ko na ito sa iyo. Ano po, Assistant Zhao, hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Kahit ano pa ang sabihin niyo, isa akong doktor na nakapagtapos sa Tsinghua at Peking University. Paano niyo ako magagawang pagbantayin sa banyo? Nangunguna ka sa pang-api ng katrabaho. Kulang pa nga ang pagbabantay mo sa banyo bilang parusa. Assistant Zhao, napagbintangan lang po ako. Ang totoo po niyan, nanguna lang ako sa pagtanggap kay Special Assistant Su. Mabuti kung ganoon. Dahil handa kang tanggapin si Special Assistant Su, nagkataon na oras na rin para sa team building ng departamento nyo. Ituring nating pagtanggap ito kay Special Assistant Su. At ikaw ang magbabayad para sa gastusin ng team building. Pero, Kung pakiramdam mo ay dehado ka, pwede kang magbitiw sa trabaho. wala. Wala po akong reklamo. Special Assistant Su. Binilhan po kayo ng kumpanya ng bank card at ang password ay ang huling 6 na numero ng iyong ID. Nagdeposito ang kumpanya ng kaunting pera sa loob. Hindi naman gaanong malaki, mga 200 hanggang 300,000 dolyar lang. Parang hindi po yata tama ito. Kapasok ko pa lang sa kumpanya, tapos bibigyan agad ako ng 200 hanggang 300,000 dolyar, nararamdaman ko na wala pa naman akong nagagawa. Gantimpala ito para sa nakaraang trabaho. Ang proyekto ni President Wang ay nakuha lahat dahil sa iyo. Kung ganoon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ang basong ito ng alak ay para sa inyo at para sa kumpanya. Jiuju, may patakaran ang kumpanya? Bawal uminom kapag hindi oras ng trabaho? Bakit po? Ganito po iyon, ang public relations ng kumpanya ay ibibigay rin kay Special Assistant Su, kaya kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Maayos naman ang kalusugan ko. Pero dahil ibinigay sa akin ng kumpanya ang gawaing ito, siguradong tatapusin ko ito ng maayos. Pero ano ba ang ibig sabihin ng public relations? Ito ba yung ginagawa ni Tangtang? Special Assistant Su, ang PRI, Ang PRI? Magkakaiba sa bawat lugar. Dito sa atin, ito ay ang pakikihalubilo sa mga kaibigan at pagsama sa mga bisita. Basta maayos ang samahan, ayos na iyon. Naintindihan ko na. Ibig sabihin ay dapat maging masaya silang lahat, hindi ba? Tama. Jiu, bukas ay may kliyenteng kailangan mong asikasuhin. Magpahinga ka ng mabuti ngayong araw. Mag-ipon ka ng lakas. Walang problema. Ako ang bahala. Mr. Gu, bukas na ang mahalagang pulong ng President Song. Talaga bang balak niyo na si Special Assistant Su ang maging kinatawan? Nagtitiwala ako sa kanya. Pero ang pulong bukas po ay napaka-importante para sa negosyo ng kumpanya para sa susunod na 6 na buwan. Paano kung masira ito? Special Assistant Su, tandaan mo, bilang representante ka ng grupo, maraming panuntunan sa pag-inom si President Song, kaya hinding-hindi ka dapat. Ano? Ang ibig kong sabihin, kapag oras na ng inuman, ikaw ang uminom para sa aming dalawa, dahil kaming dalawa ay hindi pwedeng uminom. Hindi kami iinom, pero hindi natin pwedeng hayaang isipin ni Goose Group na napahiya siya. Xiao Zhao? Hindi ba si President Song ay ikaw lang ang kilala at hindi ako kilala? Opo, lahat ng mga transaksyon ng kumpanya ay ako ang nag-aayos, kaya hindi ka pa niya nakikita. Special Assistant Su, ngayong gabi, ikaw muna ang magiging pinuno nating tatlo. Pamumunuan ko kayo? Parang hindi po ata maganda iyan. Anong masama doon? President Song, Special Assistant Zhao. Ito na siguro ang representante ng Goose Tech. Talagang mukhang kagalang-galang siya. siya po ang aming representante, si Special Assistant Su. Kumusta po kayo? Sa isang tingin pa lang ay napakahusay mo na. Tunay kang matapang at malakas na babae. Tuloy po kayo. President Su. Dito po. Sige po. Sa upuan para sa panauhing pandangal. Maupo po kayo. Panauhing pandangal? President Su, bahagi po ito ng ating tradisyon sa inuman. Bilang aming pinakamahalagang panauhin sa araw na ito. Nararapat lang na doon ka maupo sa pwesto ng bida.
Sa aming probinsya, ang pwestong iyan ay para sa kung sino ang magbabayad ng bill. Talagang mapagbiro itong si President Su. Halina kayo. Iaayos ko na ang inyong mauupuan. Dahil ako ang host, dito ako uupo. Si President Ye ang pangalawang host, maupo ka rito. Assistant Zhao, dito ka naman. Xiaoli, halika, dito ka maupo. At sino naman ito? Ang isang ito ay ang driver ng grupo namin na si Xiao Baiwan. Tama. Ako po ang driver ni President Su. Maupo po kayo. President Su, may kasabihan tayo na masaya na may dumarating na kaibigan mula sa malayo, hindi ba? Dahil ikaw ang pangunahing bisita ngayon. Magsalita ka naman ng konti para sa atin bilang panimula. Ano sa tingin mo? Hindi naman sinabing kailangang magsalita. Ang pagkakaibigan ay tadhana at ang pagkikita ay isang biyaya. Tiyak na isang espesyal na tadhana ito, kaya nakatagpo namin si President Song dito sa lugar na ito. Makasama si President Song, makasalo sa masarap na alak, tinarin sa masasarap na pagkain, kahit tingnan pa ang buong mundo. Ang tanawin dito ang pinakamaganda. Hindi ko hinihiling ang hangin, hindi ko hinihiling ang ulan, o ang anumang panahon. Ang tanging hiling ko para sa aking mga kaibigan dito ay maging bilyonaryo kayong lahat. Sige. Maganda. Napakahusay. Magbigay tayo ng isang masigabong palakpakan upang tanggapin ang ating bisitang si President Su. President Su, ang sinabi mo kanina ay napakahusay talaga. Anong tawag dito? Ito ang tinatawag nating swerte. Kaya President Su, kailangan mo munang uminom ng 3 baso. Anong klaseng patakaran ito? Tawag dito ay magandang pasimula. President Su, itigil na ang daldal, sige na. Mahusay. Malakas pala uminom si President Su. President Su, ikaw na ang magbukas ng isda. Masarap. President Su, napakaswerte niyo po. Ang bahagi ng tiyan ng isda na nakuha niyo ay ang pinakamalambot na bahagi ng isdang ito. Mayroon kaming tradisyon dito, 3 sa ulo, 4 sa buntot, 5 sa likod, at 6 para sa tiyan. Kaya naman President Su, kailangan niyo pong uminom ng 6 na baso. Ang galing uminom ni President Su. President Su, hindi ba dapat na pag-usapan na natin ang negosyo? Sa Goose Group nyo, umorder ako ng 100,000 smart robots at ngayon ay sold out na silang lahat. Kaya lang, wala na akong stock. Pumunta na ako sa Goose Group na headquarters para mag-apply pero hindi pa ito naaaprubahan. Baka naman po pwedeng paki-approve nyo na. Walang problema. May problema. Sino naman ang isang ito? Driver lang siya. Sino po siya? Driver ko po. May problema po. Tungkol sa kapasidad ng ating kumpanya, ito lang ang kaya nating i-deliver. Wala na tayong magagawa kung hihigit pa doon. Xiao Baiwan, bagamat siya ay aking driver. Dahil masyado akong abala. President Song, alam mo naman, ang ating industriya sa Goose Group ay napakalaki at talagang medyo hindi ko na kaya ang lahat. Kaya ibinibigay ko ang pamamahala sa ibang negosyo sa aking driver. Ang driver ang namamahala sa negosyo? Naintindihan ko na. Ito ang tinatawag na maraming talento. Kayong dalawa, matuto kayo sa kanya. Tama. Ako kasing tao, pinakamahalaga sa akin ang mga may talento. Ang pangalan mo ay President Baiwan, di ba? Halika, ito ay isang toast para sa iyo. Hindi po siya pwedeng uminom. Siya ay magmamaneho pa. Napakasayang naman. Assistant Zhao, higit 2 taon na rin tayong nagtutulungan, di ba? Dahil masaya ang araw na ito, dapat ay uminom ka rin para mag-celebrate, di ba? Hindi rin po siya pwedeng uminom. Kailangan niya ring magmaneho mamaya. Magmamaneho?
Hindi ba driver siya? Siya po ay... Palapalitan po silang nagmamaneho para maiwasan ang sobrang pagkapagod. Hindi rin ba pwedeng uminom si Assistant Zhao? Ako na lang po ang iinom para sa kanila. Ikaw ang iinom para sa kanila? Natatakot po kasi ako na maubos nila ang alak. Anong iinumin natin, President Song? Sige, napakatapang at galante talaga ni President Su. Pero mayroon tayong panuntunan dito. Ang kapalit sa pag-inom ay dapat madoble. President Su, ngayong araw na ito, lahat tayo ay masaya. Ako, si Xiao Song, humahanga sa iyo. Sa hinaharap, hindi magbabago ang ating kooperasyon. President Song? President Song? Nagtagumpay po ba ako sa aking misyon? Napakahusay ng ginawa mo. Mag-isa mong napabagsak ang 3 magagaling na yon. Masyado nang masaya si President Song. Masasabing perpektong natapos ang iyong gawain. Ito po, parang bitin pa ang nainom ko. Bakit ka nagmamadali? Mamaya hindi ba tayo sasali sa department outing? Siguradong marami kang maiinom doon. Nasaan si Juju? Bakit wala pa siya? Sino ba ang hinihintay mo? May team building ang kumpanya ko. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi mo ba ako gustong makita? Late na ako. Huli na ako. Nang malaman kong may inuman, maaga akong umalis ng 20 minuto. Maaga ka palang umalis ng 20 minuto, pero nahuli ka pa rin? Sa liblib na bundok ba ang bahay mo? Napakabiro nyo naman po, Sister Kian. Baka kasi maparami ang inom ko, kaya dumaan muna ako sa counter para magbayad. Huwag nyo sanang mamasamain, Sister Kian. Hindi ba napag-usapan na natin na si Likian ang magbabayad? Tungkol sa mga nakaraang pangyayari, pagkakaunawaan lang iyon. Tsaka ang gabing ito ay ginawa talaga para ipagdiwang ang pagpasok ko sa trabaho. Hindi ba, Sister Kian? Ano pa man ang mangyari, late pa rin ako, kaya iinom ako ng 3 baso bilang parusa. Kulang ang 3 baso. 10 minuto kang nahuli. At ayon sa patakaran namin dito, dapat ay 10 baso ang inumin mo. Gu Xiaogu, hindi mo ba siya pipigilan? Halatang pinagkakaisahan na siya rito. Sujuju, nangyayari rin pala ito sa iyo. Ang matatandang empleyado na ito ay sigurado ako. Gusto nilang apihin si Sujuju. Huwag kang mag-alala. Kaya niya iyan. Sige, susunod ako sa Agos. Ayan, nainom ko na ang parusang alak. Kaya heto ang sasabihin ko. Sobrang nagpapasalamat ako kay Assistant Zhao dahil sadyang ginanap ang team building na ito para sa akin. Lalo na po sa mga kuya at ate ko rito. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa totoo lang, masayang-masaya po ako na makasama kayo sa trabaho. Sa basong ito, hangad ko ang inyong maayos na trabaho at masayang buhay. Kampay! Sister Kian, alam ko po na matalino kayong graduate ng Tsinghua at Peking at naging special assistant din po kayo ng CEO sa World 500 Fortune. Ang isang gaya niyo pong napakagaling kung noong unang panahon, tiyak na ang mga hari ay mag-aagawan para sa inyong talino bilang punong ministro. Tungkol naman po sa nakaraan, patawad po at kasalanan ko ang lahat. Ang basong ito ay para sa inyo. Inumin natin ito hanggang sa huling patak. Sister Kian, pakiramdam ko po ay kulang ang 1 baso para ipakita kung gaano kalalim ang samahan natin. Kaya iinom pa ako ng 1 pang baso. Isang malaking pagkakamali lang naman yon. Xiaoju ay bata pa pero magaling.
Kaya bakit ko pa ba yun iisipin? Halika rito. Napakabait mo, Sister Kian. Mahusay kang uminom, hanga po ako sa inyo. Sister Zhao, kung hindi ko lang po alam na graduate kayo sa Amerika, iisisipin ko talaga na isa kayong nagniningning na supermodel sa entablado ng Victoria's Secret. Sa ganda at talino niyo pong isang walang katulad na babaeng nakakasama ko, sobrang saya ko po talaga. Dahil sa pagkakataong ito, ay iinom din ako para sa inyo. Xiaoju, nagugustuhan ko itong prangkang ugali mo. Kampay. Kampay. Baka masama sa katawan ang panay inom lang, kaya alam ni Xiaoju na mahilig kayong magpaganda, kaya ngayong araw ay naghanda po ako para sa bawat isa sa inyo ng pambihirang bird's nest soup para pampakinis ng kutis. Kaya huwag na po kayong mahiya ngayong araw, umorder lang kayo ng gusto nyong kainin at siguruhin yung busog at masiyahan kayo. Jiujiu, tingnan mo ito. Xiaoju, napakabait mo. Huwag naman po kayong sumandal sa akin, sobrang init po. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo na kaya niya yan. Ang husay niya nga. Mr. Gu, anong nangyayari sa inyo? Wala po, mukhang napagod lang ako ng husto. Sige na, at magsaya lang kayo. Pupunta muna ako sa kwarto para magpahinga. Aalalayan na po kita sa kwarto nyo. Pupunta lang muna ako sa banyo. Bakit mo ako dinala sa hotel na ito? Para saan? Siyempre dinala kita rito para manlambing sa akin. Nananaginip ka. Gujing Chen, wala ka nang magagawa tungkol dito. Huwag ka nang umasa. Kapag may nangyari na sa atin, hindi ka na makakaangal pa. Ang lakas naman ng loob mo, Chen Anchi. Desperada ka na talaga. Isang marangal na dalaga ng pamilyang Chen tapos gagawa ng ganito sa kanya? So, Juju, ano bang ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Anong ginawa mo sa kanya? Wala kang pakialam. Lumayas ka rito. Umalis ka riyan. Aray, 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 aray. Masama ang ugali mo. Ikaw. Ikaw. Anong ikaw? Manatili ka na lang diyan at magdusa ka. Bumalik ka rito. Huwag kang umalis. So, Juju, bumalik ka rito. Bumalik ka rito. Bitawan mo ako. Bakit ka nandito sa kama ko? Sa tingin mo, bakit? Kainis. Ang aking unang beses. Nalason lang ako ng droga. Jiu-Jiu.
Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Anong balak mong gawin? Tapos na ako. Tapos na. Kapag nalaman ng demonyong si Gu Jingchen na binigyan mo siya ng kahiyahiyang pagkakamali, patay ako. Katapusan ko na. Iyon pala ang inaalala mo. Oo naman. Sujuju, pagbabayarin kita. Chen Anki? Bakit ka nasa banyo? Bakit hindi mo itanong sa walang hiyang iyan? Kinulong niya ako sa banyo para pakinggan ang lahat. Nang nangyari kagabi, paparusahan ko talaga siya. Chen Anchi, ang paggamit mo ng mga maruruming paraan na ito, nakakasuka ka. Go, Jingchen. Go? Anong itinawag mo sa kanya? Binibining Chen, tapos na po ang oras niyo sa kwarto. Itutuloy niyo pa po ba ang pananatili rito? Anong itutuloy ang pananatili? Sa loob ng banyo lang ako natulog kagabi, singilin niyo sila. Kayo, wag muna kayong umalis. Lagot na. Lagot talaga. Bakit lagot na naman? Lagot ka na, at lagot na rin ako. Niloko mo si Gu Jingchen, pinagtaksilan mo siya, hindi ka papatawarin ni Gu Jingchen. Mawawala ang trabaho mo, at pati ang 5 milyong dolyar na sweldo ko kada taon ay mawawala, pati ang 10 milyong dolyar na multa sa kontrata. Jiu-Jiu, sa totoo lang gusto ko. Hindi lang tayo pwedeng maghintay sa wala. Ang bagay na ito, hindi natin alam kung hanggang kailan natin itatago. Darating ang oras na pareho na tayong mawawalan ng trabaho. Anong gagawin natin? Hindi mo kailangang magtrabaho ng ganun katindi. Aalagaan at bubuhayin kita habang buhay. Hindi mo kailangang gawin ng kahit ano. Manatili ka na lang sa bahay bilang asawang inaasikaso ang tahanan. Isa ka lang namang maliit na empleyado. Paano mo ako bubuhayin? Xiao Baiwan, huwag kang maging tanga. Ang tingin ko, kailangan kong magtayo ng sariling negosyo. Sa totoo lang, dati pa ako may magandang ideya. Jiu-Jiu, mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Alam mo ba, matagal ko nang gustong gumawa ng sarili kong klase ng alak at magtayo ng sarili kong tatak ng inuming alak. Sa wakas, natapos din ang proyektong ito, Juju, pabalik na ako agad. Siguradong miss na miss mo na ako. Umiinom ka na agad ng alak ng ganito kaaga? Nagmumove lang ako. Bakit kailangan mong magulat? Ginamit mo na naman ba ang alak bilang panlinis ng ngipin? Bakit ka ba masyadong nag-aalala? Di ba sinabi ko na sa iyo, tradisyon ito sa probinsiya namin, pandisimpekta at pampaputi ng ngipin. Tingnan mo ang mga ngipin ko. Talagang, hindi mo talaga maiwan ang alak. Siya nga pala, sinabi mo noong isang araw na gusto mong gumawa ng bagong alak. Suportado kita. Ngayong araw, tutulungan kita na magparehistro ng sarili mong kumpanya. Pagkatapos, anong nangyayari? Juju? Juju? Ayos ka lang ba, Juju? Juju? Ayos ka lang ba, Juju? Ano ang nangyayari sa akin? Juju? Ayos ka lang ba, Juju? Siguro. Imposible. Imposible ito. Jiu-Jiu? 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 Okay ka lang ba? Anong nangyari?
Juju, anong nangyayari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Ako. Okay lang ako. Baka siguro kasi. Napadamihan ang inom ko, kaya masakit ang sikmura ko. Tatawag na ako agad sa ospital. Huwag na. Maliit na bagay lang ito. Konti lang, gusto mo agad mag-ospital. Marami ka bang pera? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging matipid sa bahay? Maliit na bagay ba ito? Ganyan na ang pagsusuka mo. Maliit na bagay pa rin ba iyon? Makinig ka sa akin, magpakonsulta tayo. Huwag na. Masasanay rin ako sa pagsusuka. Iba ka rin talaga. Paano mo nasasabing? Masasanay ka rin sa pagsusuka. O tingnan mo, masama na naman ang pakiramdam mo. Ang totoo, meron lang ako ngayon, kaya ganoon. Sige, magpahinga ka muna ng mabuti. Ipagluluto kita at gagawan din kita ng mainit na tsaa. Marunong kang magluto? Bakit hindi mo ginawa iyon noon? Para kang palamon dito sa bahay, na poging walang silbi. Sige na, magpahinga ka muna, ipagluluto kita. Juju, nandito na ako. Grabe. Gu. 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 Mr. Gu. Gu, gu, gu. Mr. Gu? Bakit ka nandito? Magsalita ka. Mr. Gu, anong ginagawa mo rito? Tang, sa tingin ko nitong mga nakaraan dapat ay nasa business trip ka, tama ba? Mr. Gu, bahay ko ito. Dagdagan, dagdag sahod. Bibigyan kita ng dagdag sahod, dagdag sahod. Kaka, bumalik na ba si Tangtang? Hindi po. Nasa business trip po siya. Parang narinig ko yata ang boses ni Tangtang. Saka ang amoy ni Tangtang, yung shampoo na lagi niyang ginagamit. Hindi po, may dumaan lang po kanina na isang tubero. Siguro ay pareho lang sila ng gamit na shampoo. Talaga? Tatawagan ko si Tangtang, tatanungin ko kung anong nangyari. Masyado mo lang sigurong namimiss si Tangtang at pagod ka lang. Bumalik ka na muna sa loob at matulog uli. Tatawagin kita pagtapos na akong magluto. Hindi naman siguro, sasabihin ko sa'yo. Matalas talaga ang pang-amoy ko. Amoy na amoy ko talaga si Tangtang dito. Tingnan mo, may sinat ka na? Siguradong nalilito ka na dahil sa lagnat. Magpahinga ka na. Sige na, magpahinga ka na. Tangtang, bumalik ka ba rito kanina? Tangtang, bumalik ka ba rito kanina? Nasa ibang lugar ako para sa business trip. Miss mo na ba ako? Tangtang, miss na talaga kita. Gusto ko lang sabihin, marami akong pinagdaanan sa mga panahong ito. Halata nga. Hindi. Naririnig ko sa boses mo. Sige na, huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Ibababa ko na ang telepono. Juju, sa pagkakataong ito, hindi ko na rin alam kung kailan pa ako makakabalik. Jiuju, pagkatapos ng trabaho, samahan mo naman akong kumain. Wala akong oras. Sobrang busy ko talaga. Ilang araw ka ng puyat, may eye bags ka na sa kakapuyat. Kumain tayo sa labas para makapag-relax ka naman. Nararamdaman kong may kulang pa. Pero ano kaya ang kulang na iyon? Makinig ka, ibaba mo ang baso. Sabi ko na sa'yo, gumagawa ako ng bagong alak at kailangan ko ng inspirasyon. Young Master Gu, ako ito. Si Anki. Young Master Gu. Hulaan mo kung anong dala ko para sa iyo. Isang magandang balita. Hindi ko ba nasabi sa'yo na huwag mo na akong gambalain? Sabi ko nang sobrang busy ko. Bakit ka ba sumisigaw? Hindi mo ba nakikitang kinakausap ko si Young Master Gu? At hindi mo rin ba nakikita na nagtitimpla ako ng alak? Wala akong pakialam. Eldest Miss Chen. Anong kailangan mo? Bilisan mo. Ano?
Ang old Mr. Keane ay nagsimula ng maghanda para sa alak sa banquet ng gobyerno ngayong taon. Nabalitaan mo na ba? Nakapag-ayos na ako ng tao para makipag-usap sa mga tauhan ng pamilyang Keane. Kung wala ka ng ibang sasabihin, makaalis ka na. Wag muna. Huwag kang magmadali, young Master Gu. Ang old Mr. Keane ay nagbabalak na magsagawa ng wine tasting event at napili ang venue ng aming pamilya. Kapag nanalo ka sa kompetisyong ito at nakuha ang unang pwesto, maaari mong itakda ang mga alak para sa susunod na banquet ng gobyerno. Wine tasting event? Pwede ba akong sumali? Para sa wine tasting event, pwede po ba akong sumama? Wala ka bang tunog kung lumakad? Nagulat mo ako. Pasensya na po. So, pwede ba akong sumama? Lumayo ka sa akin. Ayokong maawa sa amoy ng kahirapan mo. Wala naman akong amoy. Subukan mong amuyin, may amoy ba? Napakabata ng isip. Nakakasuka ang masamang babaeng ito. Paano kaya nagustuhan ni young Master Gu ang ganitong uri ng tao? Huwag mo akong inisin dito. Sa wine tasting event, si Brother Gu lang ang pwedeng pumunta. Kung hindi pupunta si Juju, hindi rin ako sasama. Pupunta ka? Kailangan ka ni Uncle Gu. Kaya dapat kang sumama. Walang makakapilit sa akin. Patunayan niyo sa akin na walang makakapilit sa kanya. Ano na naman ang pakialam mo rito? Pwede bang bigyan mo kami ng konting pribadong oras? May respeto ka ba sa sarili mo? Pero, bahay ko ito. Malaya akong magpunta kung saan ko gusto. Pwede rin akong maglakad-lakad dito. Paikot-ikot lang ako. Ang babaeng ito, kailangan kong humanap ng paraan para turuan siya ng leksyon. Oo, dito ka nga nakatira, pero para sa wine tasting event, ang pinili ni Old Mr. Keane ay ang venue ko sa pamilyang Chen. Kung sino lang ang gusto ko, iyon lang ang papapasukin ko. Responsibilidad ko ring harangin ang mga walang modo at mga tanga na galing sa probinsya. Hindi mo talaga ako papapasukin? Sabi ng bawal-bawal. Dahil sa inasal mo sa akin kanina. Sige, hayaan mo na. Gagawa na lang ako ng sarili kong paraan. Kung magmamakaawa ka sa akin, at kung magpapakumbaba ka, pwede ko pa itong pag-isipan. Pakiusap, hayaan mo na akong pumunta. Dapat ko ba siyang paluhurin sa harapan ko, o kaya naman? Hindi. Magiging masama ang tingin ni young Master Gu sa akin. Siguro ay pwede akong magkunwaring-kunyari ay strikto, pero mabait pala. Para pilitin kitang magmakaawa sa akin. Talagang nagmamakaawa ka sa akin? Ang bait mo namang sumunod. So, pwede na ba akong pumunta? Hindi pwede. Ang sabi ko kanina, pag-iisipan ko pa lang. Juju, bakit gusto mong pumunta sa wine tasting convention? Gusto mo bang pumunta para lang makalibre ng alak? Ang mga katulad niya, mahilig lang sa libre. Hindi ba't kasalukuyan akong gumagawa ng bagong alak? Parang may kulang kasi, gusto ko lang humanap ng inspirasyon. Kahit anong sabihin mo, gusto mo lang talagang makalibre ng alak, di ba? So, papayagan niyo ba akong pumunta? Sige, pero may isang kondisyon. Kailangan mong pumunta sa ospital at kumuha ng medical report para sa akin. Ano po? Wine tasting convention lang, pero kailangan pa ng medical report? Matitikim lang ako ng alak, hindi naman ako makikipag-inuman. Siyempre, kailangan yon. Maraming tao sa wine tasting convention ang isinusugod sa ICU sa sobrang kalasingan. Sino ang mananagot kapag may nangyari? Kapag nagkataon, mamanipulahin ko ang medical report mo para masigurado ko na hindi na aasa si young Master Gu sa kanya. Basta't hindi na siya makakainom, mababawasan ang pagdepende sa kanya ni young Master Gu at doon na ako kukuha ng pagkakataon. Mabuti na ring magpa-check up. Lahat ng empleyado sa kumpanya namin ay nagpapamedical taon-taon. Bukas ay sasamahan kita sa ospital ng Jiangcheng para na rin ma-check kung may iba ka pang sakit o problema. Ang hassle naman, iinom lang naman ako. Hindi ba pwedeng tumuloy na lang? Pwede ka namang hindi pumunta. Kung hindi lang dahil sa kanya, wala akong paki sa'yo. Sige na, para malaman natin kung okay ba ang lagay mo. Doktor, may problema po ba? Anong nangyayari? Bakit? Ikaw ba si Sujuju? Si Bebe? Suba ito? Opo, ako nga po. Umiinom ba ng alak si Bibi po? Su? Ngayon po? Parang hindi po magandang ideya yon. Alam mo naman palang hindi maganda eh. Ang ibig kong sabihin, sa pang-araw-araw, umiinom ka ba? Konti lang po, paminsan-minsan lang po uminom. Maging seryoso ka. Sige po. Huwag ka munang iinom ng alak ngayon, bagamat malusog ang iyong atay, pero... Ikaw ay buntis. Kaya dapat mong bantayan ang iyong kinakain at hindi ka dapat uminom ng alak.
Babalik ako agad. Hindi mabuti ang lagay ni Juju. Alagaan mong mabuti ang babaeng yan. Hello? Mr. Gu? Sa wakas ay makakauwi na ako. Sa lahat ng panauhin, isang malaking karangalan ang maging host ng gaganaping wine tasting competition na ito. Ayaw ni Old Mr. Kin ang paligoy-ligoy, kaya didiretso na agad ako sa punto. Ang wine tasting competition na ito ay isinasagawa para matukoy kung sino ang pinakamahusay na sommelier. Ang huling mananalo ang siyang magdedesisyon sa magiging supply ng wine para sa susunod na state banquet. Old Mr. Kin ang may utos na ang sommelier na ito ay dapat na talaga namang dalubhasa at nakakaunawa sa alak. Ang mga alituntunin sa kompetisyong ito ay napakasimple lang din, challenge mode. Patuloy kaming magbibigay ng mga inumin at kailangang matukoy ng tama ng sommelier ang taon kung kailan ito ginawa at sa pagtatapos ng bawat round ay mas hihirap ang hamon dahil sa baso ay hahaluan na ng iba pang alak, isang klase, 2 klase, hanggang sa umabot sa 10 klase. 10 klase? Tao pa ba ang makakatukoy niyan? Nabalitaan ko na ang pinakamagaling na sommelier ng Do Group ay nakakatukoy ng 5 klase ng alak, ngunit higit pa doon ay wala na akong narinig. Ang Do Group, noong 10 taon na ang nakakaraan, ay nakakuha na rin ng supply para sa state banquet. Marahil ay bihasa na sila sa ganito. Ang Goose Group ang kinikilalang numero 1 sa Huaxia ngayon, laos na ang pamilya Du. Ipakilala na natin ang ating unang sommelier Goose Group, Gu Jingchen. Nandito na sila. Bakit si Gu Jingchen ang nandyan? Ang alam ko ay allergic siya sa alak, hindi ba't hindi siya pwedeng uminom? Tama ka. Sa ganitong pagkakataon, hindi ba dapat ang isang magaling uminom gaya ni Gu Xiao ang humaharap? Gu Jingchen, naparito ka ba para bigyan ang Gu Corporation ng kahihiyan? Kung wala si Su Juju, wala kang kwenta. Wala pa kaming nababalitaan na marunong kumilala ng alak si Young Master Gu. Akala mo ba ikaw lang ang may alam tungkol sa alak? Pasensya na, ngunit sa buong Jiang City, wala pang sinumang makakatalo sa akin. Young Master Gu, kung papayag kang makasama ako sa wine event na ito, ay matutulungan kita sa iyong pagganap. Huwag mong kalilimutan na isa rin akong dekalidad na sommelier. Hindi ka pwedeng pumunta. Dahil narinig kita kaninang nagsuka. Hindi na kaya ng katawan mo ang uminom pa ng alak. Kung hindi ako pupunta, hahayaan ko ba siyang uminom mag-isa? Para kinabukasan ay ipakilibing ko na lang siya? E paano naman ang kalusugan mo? Nung nagpunta ka sa ospital kahapon, ano ba ang sabi ng doktor? Congratulations sa iyo, bebe. Su, buntis ka. Habang nagdadalang tao ka, bantayan mo ang iyong pagkain at bawal na bawal ang uminom ng alak. Doktor, sabi ng doktor ay sinisikmura lang ako. Kailangan lang ayusin ang pagkain ko. Tang-tang, bitawan mo ako. Kailangan ko talagang tulungan siya. Nasa panganib ang buhay niya. Hindi pa rin pwede. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Binilin ka sa akin ng kapitan ng baryo. Bakit? Wala namang paraan na gusto mo ring makisali, di ba? Si Gu Xiao ay sanay na sanay uminom. Sinong sanay uminom? Kahit ang asistenteng si Su Juju ay hindi niya matalo. Pero nasaan si Su Juju? Ngayon, ang tanging makakatulong sa'yo ay ako. At matagal ko nang sinasabi na ikaw at ako ay talagang nakatadhana sa isa't isa. Sana sumuko ka na at bitawan mo na ang taga-probinsyang iyon. Eldest Miss Chen, sinabi ko na sa'yo na hindi tayo para sa isa't isa. Kaya huwag mo na akong gambalain. Gu Jingchen, mamaya, ako ang haharap para sa iyo. Manatili kang mabait dito at manood, huwag kang magbigay ng kahihiyan sa Gu Corporation. Wala kang karapatang pagdesisyonan ako, Gu Xiao. Gusto mo bang ikaw ang personal na sumabak? O gusto mo bang ang walang silbing kasama mo ang sasabak? Sige, ikaw ang tumuloy. Halina't tawagin natin ang kinatawan ng Dus Liquor Industry, si Ginoong Song Jae. Hindi ako makapaniwala na si Young Master Song mismo ang lalabas. Ang Goose Group ay nasa panganib na ngayon. Hindi ba't lumabas din si Gu Xiao? Magkapantay lang ang galing nilang dalawa. Gu Jingchen,
Pumunta na ang Master Song sa harap. Siya ay isang international gold medalist na sommelier. Ikaw, tagapagmana ng Gu Corporation? Mr. Gu, kung gusto niyo ako na lang ang sasabak, kahit papaano ay may alam ako sa alak. Mas wala kang alam sa akin, manahimik ka. Yumukod ka sa akin at maaari kitang mapagbigyan. Itayo ang dangal mo. Young Master Gu, may pagkakataon ka pa. Tawagin natin ang mula sa Goose Group, si Gu Jingchen para pumanhik. Binigyan kita ng pagkakataon, pero wala kang silbi. Ako nagagawa. Mahinang nilalang. Hinto. Ako na. Seryoso ka ba? Sige, gusto kong makita kung paano mo ipapahiya ang Gu Corporation. Kuya, pakibilisan naman po. Kailangan kong may tulungang tao. Ang sandaling ito, 5 taon kong hinintay. Neng, kumapit ka ng maigi. Ikaw talaga si Mr. Gu? Paano naman yung isa? Na malakas uminom? Si Special Assistant Su? May sakit siya, nasugatan ang kanyang tiyan, at hindi siya pwedeng uminom. Napakasayang naman. Dahil hindi darating si Special Assistant Su at ang Gu Xiao ng pamilya nyo ay hindi sasali. Sa pagkakataong ito para sa handaan ng bansa, ako na ang tatanggap ng lahat. Kahit hindi ako masyadong umiinom, pero marunong akong mangamoy at tumingin. Ang lolo ko ay nagsimula sa wala. Bata pa lang ako ay nag-aral na ako sa kanya. Dukang? 85 taon ang nakatabi. May matapang na bango. Ganoon ba talaga kahusay si Gu Jingchen? Ito ay... Nakuha niya iyon sa pang-amoy lang? Hindi siguro. Posible ba iyon? Mr. Gu, napakahusay mo. Hinding-hindi ka nga bibiguin ng isang tagapagmana ng Goose Group sa pamamagitan lamang ng pang-amoy at paningin, kaya niya itong kilalanin. Ang Goose Group po ay talaga namang sikat sa lahat. Ganoon din sa Dukang, 80 taon ang Yun Jiangxian. May amoy toyo? Ang alak na katulad nito ay tanging ang old Mr. Chin lang ang mayroon nito, di ba? Ang kakayahan ng ating dalawang tagatikim ng alak ay tunay na kahanga-hanga. Pumasok na tayo sa susunod na round, ang pinaghalong alak. Mr. Gu, sa pagkakataong ito, 2 uri ng alak ang pinaghalo. Kung malalaman mo pa rin ito gamit ang pang-amoy, agad na akong susuko. Huwag kang hihimatayin dito. Nakakahiya yan. Young Master Gu, ako na lang ang papasukin mo. Talagang gusto lang kitang tulungan. Mr. Gu, sa tingin ko, hindi patas ang laban na ito. Gusto ko sanang makalaban si Gu Xiao para makasubukan kami. Sino ka para kalabanin ako? $1,000,000. Ibaba mo ang baso. Huwag mo nang pilitin kung hindi mo na kayang uminom. Juju, bakit ka narito? Hindi ba't dapat ay nasa bahay ka para magpahinga? President Su, nagkita na naman tayo. Anong President Su? Isa lang naman siyang probinsya ng wala pang pinag-aralan. President Song, pati ikaw ay naloko niya noon. Sa tingin ko,
ay baka si Gu Jingchen ang lumoko kay Sujuju. Sujuju? Hindi mo ba alam na ang kuya ko ay si Gu Jingchen? $1,000,000. Ikaw si Gu Jingchen? Yuji, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Congratulations po, Bebe. Subuntis po kayo. Habang kayo ay buntis, bantayan niyo po ang inyong pagkain at hindi po kayo dapat uminom ng alak. Nag-alala pa ako sa'yo. At ginawa ko ang lahat para tulungan ka. Jiuju, pakinggan mo ang paliwanag ko. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo, kaya lang. Kailangan ka ni Gu Jingchen para manalo sa kontrata ng President Wang o sa pakikipagpulong sa President Song maging sa pagdadala sa iyo sa matanda para harapin siya, ay kailangan niya ang isang katulad mong kasangkapan. Sujuju, wag mong sabihin sa tingin mo ay talagang gusto ni Young Master Gu ang isang probinsya ng katulad mo? Kung hindi dahil sa galing mong uminom, hindi ka karapat-dapat na lumapit kay Gu Jingchen. Para kay Gu Jingchen, isang utusan ka lang, isang kagamitan, at ginagamit ka lang niya sa simula't simula pa, hangal. Gusto kanyang gamitin para manalo sa kompetisyon sa pagtikim ng alak. Sa ganoong paraan, ang lolo ay maaaring ibigay ang posisyon bilang chairman ng Goose Group. Sa kaniya, Ginagamit ka na niya, niloloko pa niya ang damdamin mo. Sasabihin ko na sa'yo ngayon, ang totoong mahal ni Young Master Gu ay ako. Utusan? Kagamitan? Alagaan kita habang buhay. Wala ka nang kailangang gawin pa. Manatili ka lang sa loob ng bahay at maging isang asawa na lang. Juju, huwag kang makikinig sa mga kalokohan ni Gu Xiao. Hindi ko naisip ang ganoong bagay. Kasalanan ko. Na inilihim ko ito sa iyo. May malalim akong dahilan. Maaari kong ipaliwanag ang lahat sa iyo. anong ipaliliwanag mo? Hindi ba't dahil gusto mo lang agawin ang posisyon bilang tagapagmana? Kuya, napaka-impokrito mo talaga. Kawawang probinsyana, akala mo ba ay makakaangat ka na? Ngayong tutulungan ko na si Young Master Gu, hindi na niya kailangan ang tulad mo. Dahil tutulungan ko si Young Master Gu ngayon, hindi na kailangan ng tulong mula sa isang tulad mo. Jiu, ako. Tama na. Gu Jingchen, masyadong malaking kahihiyan na ang dinala mo kay Goose Group. Sujuju, ang mga taong gaya ni Gu Jingchen ay sadyang mapagpanggap bata pa lang. Kung sasama ka sa kanya, magiging tau-tauhan ka lang. Ngunit magkaiba kami. Kung ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Nabalitaan kong gusto mong gumawa ng sarili mong alak. Kailangan mo ba ng anumang tulong? Mga sir at madam, paumanhin po sa istorbo, ngunit itutuloy pa po ba natin itong wine tasting competition? Jiu, alam kong hindi sapat ang kahit anong paliwanag. Pero mahal kita. Gu Jingchen. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Tapos na tayo. $1,000,000. Tapos na tayo. $1,000,000. Nagdadalang tao si Miss Su. Jiu, hindi ka pwedeng uminom. Hindi ako iinom. Pero hayaan mo. Panonoorin na lang ba kita hanggang sa huli? Jiu, ako. Anong ako? Nandito na tayo sa puntong ito. Ano pang ipaliliwanag mo? Kung wala talagang makakagawa, ako na ang iinom. Huwag mong hayaang maghintay si President Song. Ayos lang. Kaya ko pa siyang hintayin. Gu Jingchen. Tapos na tayo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa dahil wala na akong balak makinig. Ang babaeng iyan na si Young Master Gu, ano ba ang maganda sa kanya? Dapat mo bang gawin iyan? Sabi ko naman sa'yo, matutulungan kita. Gu Jingchen, nakakadiri ka? Hanggang kailan ka magpapakababa? Hindi ka ba pwedeng magpakalalaki at maging matatag?
Mukha kang payaso? Lumayas ka na rito. Jiuju. Hindi mo pwedeng inumin ang alak na iyan. Alam mo ba ang nangyayari sa'yo? Ano? Siya ay... Sujuju. Anong nangyayari sa iyo? Pangalawang batang amo, bakit sobra ka ring interesado sa babaeng iyan? Wala kang pakialam. Tumahimik ka. Wala kang kinalaman sa akin. Bitiwan mo ako. Jiuju. Handa kong ibigay ang lahat para sa aking kasalanan, pati na ang aking buhay. Sinong may kailangan ng buhay mo? Anong mensahe ang natanggap mo kanina? Ilabas mo ang phone mo. Pangalawang batang amo. Sariling desisyon po ito ni Mr. Gu. Gusto mo bang makita ng mga magulang mo bukas ang balita tungkol sa iyong pagkawala? Hinding-hindi ko kailanman pagsasamantalahan ang tiwala ni Mr. Gu. Hindi ko talaga matagalan ang ganitong babae. Masama na ang nararamdaman, pero nagpapanggap pa ring maayos. Hindi maganda ang pakiramdam mo, pero nagpapanggap ka pa? Ako na ang iinom. Pangalawang batang amo, anong ginagawa mo? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Wala kang alam. Gu Xiao. Ito ay gawain ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sige. Bukas na bukas din ay ihahanda ko ang iyong huling hantungan. Nababaliw ka na, Gu Jingchen. Gusto mo ba talagang tuluyan na kitang mawala? Dahil nariyan ka, hindi ako mawawala. Dukang, mula sa 75, may matapang na bango. At hinaluan din ito ng Luzo Laojiao mula noong taong 2000. Hindi ba't allergic ka sa alak? At kahit na pinaghalong alak na yan, natutupoy mo pa rin ang taon nito? Paano yun nangyari? Tayo na't batiin si Goose Group sa matagumpay na pagpasa. Gu Jingchen, wala kang kahit anong sugat. Mr. Gu, paano mo nagawa iyon? Xiao Baiwan, maayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Paano kita matutulungan? Maayos lang ako. Dahil ikaw ang nagsisilbing lunas ko. Akala ko kasama lang siya. Pero ganito pala ang epekto niya. Isang 83 taon na mautay na hinaluan ng ulang ye. Binabati natin si Du Group, matagumpay siyang pumasok sa susunod na round. President Song, salamat sa magandang laban. Huwag na nating patagalin, simulan na natin ang susunod na round. Ang dalawang sommelier na ito, nakakamanghang umabot sila sa round na ito. Sa pagkakataong ito, may 8 uri ng pinaghalong alak. Sino kaya ang mananatili hanggang huli? Sabay-sabay nating panoorin. 8 uri ng pinaghalong alak. Ito na siguro ang limitasyon, hindi ba? Huwag kang mag-alala. May gamot ako. May kasama itong Jian Nanchun at Fenji.
Ang natitirang dalawa ay Jugu Jiu at Shifeng Jiu. Mr. Gu, 8 uri ng alak, siguradong ito na ang limitasyon mo, di ba? Sumuko ka na. Sa round na ito, napatagal ka yata ng pag-iisip. Susunod ay may 10, 10 o hanggang 11 uri pa. Hindi mo nakakayanin yan. Jiu. Anong sa tingin mo? Sino ang may paki sa'yo? Bitiwan mo ako. Parehong magaling ang dalawang tinitingalang wine taster. Susunod, matitikman nyo na ang alak na mismong si Old Mr. Kin ang gumawa. Kayong lahat ay mga kabataang may pinatunayan na po. Halina kayo, magsimula na tayo. Napakasarap. Old Mr. Kin, napakasarap na alak na gawa nyo. Ito ay 80 taon na Kinju na hinaluan ng dukang. Pero hindi ko matukoy ang taon nito. Pabuya bang tanong ito? Napakadali naman. Ganoon din. Ito ay 80 taon na Kinju. At hindi ito hinaluan ng kahit anong alak. Kaya lang, hindi nahugasan ng baso. Kaya may bakas pa ng lasa ng dukang sa loob. Old Mr. Kin, maari po bang itanong kung ang dalawang basong ito ay pareho lang? Tama ka. Mr. Gu, talo ka na. May halo itong alak na dukang, natural lang na hindi mo ito malasahan. Pagkatapos ng napakaraming round, ang dila mo ay siguradong manhid na, di ba? Sigurado akong ang basong ito ay hindi pa nahuhugasan. Kaya naman, meron itong amoy ng dukang, ngunit sobrang taba lang. Mr. Gu, kiniki-question mo ba ang Old Mr. Kin? Sa ganito kalaking lugar, ang lahat ng nakakapasok dito ay mga profesional na sinanay. Paano mangyayaring hindi nila mahugasan ang baso? Tama ang sinabi niya. Hindi nga nahugasan ang baso. Mahusay si Xiaogu. Hindi mo ipinahiya ang lasenggong si Laogu. Sobrang papuri naman po yan, Grandpa Kin. May kaalaman sa alak. May pangunawa sa alak. Napakagaling. Isa kang mahusay na kabataan. Dito na nagtatapos ang pagtitipon. Old Mr. Chin, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kaya kong tumikim ng 10 klase. 10 klase ng alak. Ating batiin ang ating Goose Group na sommelier, si Mr. Gu. Mari po bang malaman kung ano ang alak na itatalaga ninyo para sa state banquet? Huwag na tayong manghula. Siguradong ito ay ang kilalang alak ni Goose Group na Gu Corporation by Iju. Maaari ring ito ang mismong gawa ni Ginoong Gu Corporation na Blue Sky by Jiu. Ang itatalaga ko bilang supplier ay ang Juju Buneng Wang mula sa Suji Yuju. Ano? Ating batiin? Ano, Juju Buneng Wang? Gu Jingchen, nasisiraan ka na ba ng bait? Juju? Hindi talaga madali, pero sa wakas si Mr. Gu ay nagawa na rin ang hakbang na ito. Kahit na natalo siya, maayos naman ang naging resulta. Pangalawang batang amo, Gu Jingchen, baliw na siya. Ginamit niya talaga ang napakahalagang slot na iyon para pumili ng hindi man lang natin kilalang mumurahing alak para maging wine sa state banquet at nag-propose pa siya. Sujuju, pakasal ka na sa akin. Maibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Todo puring susuportahan kita. Teka, ganito ba talaga kabaliw kayong mga taga-Gu family? Si Gu Xiao lang ang ganyang kabaliw. Gu Xiao, ano bang kinakabaliw mo? Anong ibig mong sabihin? Wala kang pakialam sa pagpo-propose ko. Dala ni Juju ang anak ko? Sa tingin mo ba wala akong pakialam? Tapos ano ngayon? Gu din naman ang magiging apelyido ng batang iyan. Kinasal na ba kayo? May marriage license ba kayo? Wala, di ba? Kaya huwag mo kaming guluhin sa pagpapakasal namin ni Juju. Ikaw! Grabe! Talagang baliw nga itong si Gu Xiao.
Napansin ko na parang sa buong araw mo ay parang wala ka sa sarili mo. May nang-api ba sa iyo? Mayroon akong kaibigan. Sige. Sabihin na nating may kaibigan ka. Anong nangyari? Siya po. Inaya siya na magpakasal. At pagkatapos, anong nangyari sa kanya? Tapos ay natakot siya. Kaya tumakbo siya sa harap ng maraming tao. Gulong-gulo po ang isip niya ngayon. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Ganoon ba? Iyong kaibigan mo ba ay mahal ang lalaking iyon? Mahal ko ba? Hindi ba sabi mo ay sa kaibigan mo? Bakit parang nag-iisip ka pa? Hindi. Wala kaya. Basta para sa isang kaibigan ko iyon. Gusto mo ba siya o baka naman ayaw mo sa kanya? Sabi ng hindi ako. Kaibigan ko nga. Sige na. Kunwari hindi ikaw. Nakakainis ka naman. Hindi ko na dapat sinabi sa'yo ang lahat. Binabati kita, bebe. Sue, ikaw ay nagdadalang tao na. Sa mga panahon na ikaw ay buntis, ingatan ang pagkain at huwag kang iinom ng alak. Saan ka pupunta? Lalabas lang para bumili ng non-alcoholic na beer. Mayroon bang ganoon? Bakit ang bilis naman at andito na agad ang beer? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ilabas niyo ang lahat ng gamit na yan. Juju, may utang ka ba sa kanila? Sumagot ka naman sa akin. Juju. Tang. Ano bang balak mong gawin? Kung ano ang gagawin ko. Ako po ay... Masyadong bulok ang tinitirhan mo, kaya pinalitan ko ang lahat ng gamit. At saka, may amoy pa rito ng kung sino, hindi ko iyon gusto. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sandali, anong nangyayari rito? Maglilipat ka lang naman ng mga kasangkapan, pero bakit mo ako pinalalabas? Anong ibig sabihin nito? Bahay ko ito. Mula ngayon, hindi na ito sa iyo. Biao. Pasensya na po. Nasanay lang ako. Eto na po iyon. Para saan ito? Binibigyan mo ako ng pera. Ang nipis lang naman nito Black card? Simula ngayon ang bahay na ito ay magiging sa kanya na. May reklamo ka? Wala. Wala akong reklamo. Juju, ano bang problema ng taong ito? Hayaan mo na siya. Ganyan lang talaga siya. Bakit kayo bumubulong-bulong? Anong sinasabi nyo? Minumura nyo ba ako? Hindi Hindi ko iyon magagawa. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mo akong murahin, galingan mo at lakasan mo. Hindi ko pa kasi nakikita ang hitsura mo kapag galit ka. Pwede bang magtanong ako sa iyo? Huwag kang magagalit ha? Hindi ako magagalit. Ikaw, may sakit ka ba sa utak? Close ba tayo? Hindi. Kaya nga dapat mas maging malapit tayo para makapagpakasal tayo balang araw. Sabi ko na nga ba may sakit ka? Totoong may sakit ka, di ba? Isang beses pa lang tayong nagkita. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Sabihin mo para mabago ko, pwede ba? Gusto ko ang... Maliban na lang kung ang gusto mo ay ang paghinga ko. Gusto ko dahil mas malakas kang uminom kaysa sa akin. Ikaw, mabuti pang wala na lang ako rito. Kuya, sino ba ang magkakagusto sa isang tao dahil lang malakas itong uminom? Anong pakialam mo roon? Ang kailangan mo lang gawin ay mahalin ako sa loob ng maikling panahon. Baliw ka na talaga. Ibigay mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Walang hiyang Gu Jingchen. Yan ba ang nakalagay na pangalan para sa iyong paboritong kuya? Hello?
Xiao Zhao. Mayroon akong tanong. Mr. Gu, ano po iyon? Mayroon akong isang kaibigan. Sige, isang kaibigan. May gusto siyang isang babae. At pagkatapos doon sa babaeng iyon ay nagtapat siya. Tapos? Pagkatapos ay tumakbo palayo, yung babae. Mr. Gu, tinanggihan ka ni Miss Su. Sinabi ko na nga sa iyo, kaibigan ko iyon. Sige, tinanggihan din ang kaibigan mo. Nasaan si Juju? Nasaan siya ngayon? Paano ko? Hindi ko alam po. Anong nangyari kay Miss Su? Hindi po siya dumating. Hayaan na. Tatawagan ko na lang siya. Halo? Gu Xiao? Sa huli ay umabot ka pa rin sa ganitong punto, hindi ba? Bakit? Mahal kong nakatatandang kapatid. Nagulat ka ba? Sabihin mo na. Magkano ang kailangan mong pambayad para palayain siya? Gu Jingchen, iniinsulto mo ba ako? Gu Jingchen, hinihiya mo ba ako? Ibigay mo sa akin. Hoy, Gujing Chen? Jiu, maayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Kahit magkano pa ang hingin niyang pantubos, ililigtas kita ngayong araw. Huwag mo muna siyang galitin, nagagawa ko ng paraan. Mukhang hindi naman ako ang nanggagalit sa kanya, kundi ikaw. Hindi ako kinidnap. Naiintindihan ko. Ang mga taong kinukuha ng masasamang tao ay hindi aamin na biktima sila. Ngayon, ang isasagot mo lang ay oo o hindi. At ako na ang bahala sa lahat. Ano bang pinagsasabi mo? Anong kaguluhan ito? Hindi nga ako kinidnap. Ilang tao ang kasama ni Gu Xiao? Gujing Chen, nakikiusap ako. Walang ganitong nangyayari. Pakiulit nga ulit. Sabi ko walang ganitong nangyayari. Oo. Ang ibig mong sabihin sa wala ay 4. 4 na tao ang dala ni Gu Xiao para kunin ka, di ba? 1, 2, 3. Kung kasama si Gu Xiao, 4 nga silang lahat. Wala akong kinukuha. Nasaan ka ba ngayon? Susunduin kita. Hindi ito kidnapping. At saka, nakalive ako ngayon. Kahit pa boss kita, wala kang karapatang kulitin ako. Boss? Bakit hindi niya ako tinawag na Mr. Gu? O kaya tinawag na lang ang pangalan ko? Guard. Hua Island Subdivision? Dinala ka ba ni Gu Xiao sa bahay ng best friend mo? Pupunta na ako para iligtas ka. Tigil. Wala akong panahon para makipag-usap sa iyo. Manahimik ka. Huwag kang magsasalita. At huwag mo na rin akong gambalain. Sa wakas na ako sa inyong dalawang magkapatid. Nakakatakot talaga ang babaeng galit. Mr. Gu, hindi ba't kailan lang ay binili mo itong golf clubs? Ang walang hiyang iyon. Tara, pumasok tayo sa loob at nang makita kung ano ang binabalak niya. Juju? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi ko na sa'yo, hindi ako kinuha ng masamang tao. Gu Jingchen, pwede ka na bang lumayas ngayon? Ako lalayas. Tingin ko ikaw ang dapat lumayas dito. Anong nangyayari dito? Nasaan ang mga gamit ko sa kwarto? At kaninong gamit ang mga ito? Ang papangit ng lasa. Ilabas niyo ang mga taong walang kinalaman dito. Masusunod po. Mr. Gu, tulungan mo ako, Mr. Gu. Mr. Gu, tulungan mo ako. Kaya kong lumakad mag-isa. Sabihin mo na. Ano ba talaga ang binabalak mo? Hindi ba halata? Dito na ako titira. Kasama si Juju. Kung dito ka titira, saan naman ako matutulog? Huwag kang mag-alala. Paano naman kita malilimutan? Mahal kong kuya, binilhan kita ng malaking kulungan ng aso na parating na isang malaking villa. Bagay na bagay ito sa iyo sa kalidad mo bilang Mr. Gu. Gu Xiao, sobrang-sobra ka na.
Gusto mong gamitin si Juju para takutin ako, hindi ba? Huwag mong tawagin ang pangalan niya ng ganyan. Si Juju ay magiging asawa na ng kapatid mo. Anong kalokohan ba iyang sinasabi mo? Sayang naman. Dahil ang mahal ni Juju ay ako. Hindi totoo yan. Ako ang mahal niya. Nahihiya lang siya. Tigil na. Kayong magkapatid, pwede ba na huwag niyo na akong guluhin? Gusto kong mapag-isa. Juju. 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 Ayos lang kung ayaw mo munang pumasok sa trabaho. Kapag handa ka na ulit magtrabaho, sabihan mo lang ako. Anong ginagawa mo rito?